Abiso sa mga motorista, posibleng magtaas ang singil sa toll sa NLEX. Simula po yan sa susunod na buwan. Pati sa SLEX, may nakaambaring toll hike. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa susunod na buwan, posibleng salubungin ng mas mataas na toll ang mga motoristang dumaraan sa North Luzon Expressway. Ayon sa Toll Regulatory Board, tinatalakay na nila ang petisyon ng NLEX Corporation para sa second tranche ng taas singil sa kanilang toll. Matatanda ang Hunyo noong nakaraang taon nang ipatupad ang unang tranche ng toll hike sa NLEX. Oras na ipatupad ang ikalawang bugso, madaragdagan ng 7 pisong ibinabayad ng Class 1 vehicle sa open system ng NLEX, 17 pesos sa Class 2 at 19 pesos naman ang Class 3. Kung dulo-dulo o mula Balintawak hanggang Mabalacat, tataas ng 33 pesos ang singil sa Class 1, 81 pesos sa Class 2 at 98 pesos sa Class 3. Kaya ang kasalukuyang rate sa open system, magiging 76 hanggang 225 pesos na. Magiging 365 hanggang higit 1,000 naman mula Balintawak hanggang Mabalacat. Tinatayang magiging epektibo yan sa susunod na buwan, eksakto 1 taon mula ng huling toll hike. Pero bukod sa NLEX, posible ring magpatupad ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX ngayong taon. May nakapila rin kasing petisyon ng South Luzon Tollways Corporation sa TRB. Mula Alabang hanggang Calamba, 10 hanggang 30 pesos ang posibleng taas singil. Habang sa mga dadaan sa Calamba hanggang Santo Tomas, 4 pesos hanggang 8 pesos ang toll hike. Ayon sa gobyerno, isa sa mga factor sa pagpapatupad ng toll hike ang inflation o pagtaas sa mga bilihin at serbisyo sa bansa. The board members are well aware of the inflationary situation and it may result to a delay implementation if ever. So it depends on the inflation at the time it will be granted. Pero giit ng ahensya, importante ang toll hike, lalo't tumataas din ang gasto sa mga operator ng expressway. Wala pa man, napapailing na rito ang mga motorista. Imbis na pang-diesel na dagdag ba sa gastos? Babawasan yung kita. Lalaki yung expenses. Simula naman sa Hunyo, bibigyan ng rebate o balikbayan kapag dumaan sa piling expressway ang mga sasakyang naghahatid ng mga gulay at iba pang agricultural products. At kahit daw magkaroon ng toll hike, exempted pa rin sila. Layon daw ng pagbibigay ng rebate na mapababa ang presyo ng pagkain ngayong tumataas ang inflation. Pero para sa ilang magsasaka, ang kailangan mapababa yung presyo ng pataba at mga gamot. Yeah, para makaano yung mga gulay. para ito tulong na rin kahit paano. Mas malaking tulong yun pag napababa yung mga gamit sa pagsasaka. Ang problema pa, hindi raw nilinaw sa mga trucker ang pagpapatupad ng programa. Nakakapagtaka rin na not even a single call or a single notification from DA to the truckers na there will be such action that they are supposed to be implemented by June 1. Hihingi raw sila ng dialogo sa DA tungkol dito. 3 buwang ipatutupad ang pagbibigay ng rebate sa mga nagbabiyahe ng mga agricultural products gaya ng karne at gulay. Titingnan pa ng mga otoridad kung magiging epektibo ito bago sila magdesisyon kung dapat itong ma-extend. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.